because they can, nag-record, ayan, because they cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. So, sino dito yung mga may anak na? Kung mahal mo daw ang anak mo, kahit anong hirap, magnegosyo ka. Kasi hindi yan mamamana ng iyong mga, wait lang, saan yung water ko? Ayan. Hindi yan mamamana ng iyong mga anak, yung iyong work. Ayan. So, tingnan ko baka may mga pumasok na team Arise dito, no? Ayan. Para sa mga may anak, yan po yung inyong gawin. Okay, so eto na po, no? Straight to the point. Sino ba ako? Paano ba ako nag-start sa ganitong klase ng business? Kasi hindi ako kilala. So, eto po siya, no? Simulan ko muna dito, building a network. What is a network? A network is a socio-economic business activity by which people, entrepreneurs meet to form relationship and to recognize, create, and act upon business opportunity and share information and seek potential partners for venture. Meaning to say, if we are meeting here to form relationship and recognize, create, so ibig sabihin, this is what we call network. So yung ginagawa niyo po, hindi pwedeng nag-join ka lang. Kailangan, pag ginawa mo tong negosyong to, ikaw talaga ay nag-create ng relationship with other people and nakikipag-interact. Yeah, that's how network works. Ngayon, sabi dito, it is not the beauty of a building that we should look at. It is the construction of the foundation that will stand the test of time. So, wag niyo pong titingnan yung ganda lang ng team ni mentor, team believer. Wag lang po yung team believer, wag lang po yung dami ng leaders nila. Pero tingnan niyo po yung pinagdaanan ni Mentor Jonelyn bago niya ma-achieve itong lahat. Kasi doon mo makikita kung paano nag-start and kung paano nabuo ito. So let me introduce myself. This is me before. Ayan. So yan po ako nung nag-start. Graduate po ako ng TIP Manila. I'm from Marinduque. And former employee po ako ng Mega World Corporation. So this is me before. I used to work as an auditor. So yun po yung work ko before, office staff, and sobrang hirap po nung aking trabaho. Okay, so ayan. So ang work ko po is nakasama ko ng mga engineers, architect. So nag-check kami ng mga, ayan, ang pet-pet ko pa dyan. Nag-check kami ng mga ginawa ng mga engineers kung tama. Okay, so kami ang nag-aayos nun. And then, ito po ang aking angel mentor. O, di ba? Kung ano yung itsura mo ngayon talaga, mga mens. So, yun ang pinakapangit mong itsura. Ayan. Yan ako nung na-invite ako ni Mentor Jean Mantala. Ayan, o, di ba? Ito ako naka-shades pa, naka-braces pa ako nun. So, nung na-invite ako ni Mentor Jean, ano yan, hindi ako directly in-invite. Ako yung nag-approach sa kanya. Sabi ko, ano yung meron sa I Am Worldwide? Explain mo sa akin. Ganun siya. And then, eto na siya, no, medyo nag-glow up na ng kaunti. So, ayan, mukha pa rin siyang pagod at stress dyan. Okay? So, ayun mga men. So, yan po yung story namin ni Mentor Jean. So, when I started, eto na, para alam niyo lang, grabe no, haggard na haggard pala ako dyan. Grabe, haggard na haggard pala ako ng mga moment na yan. Alam mo yung, pag may birthday party, nandun kami kasi mag-explain kami sa may birthday party, walang nakikinig. Ayan o, birthday party yan. Wala nakikinig dahil ang nakafocus sa party. Sa food court, lahat na makita namin, kakausapin namin at explain na namin ng business. So, ang hirap. Ito naman sa Aling Banang, sa may GGS. Sino po ang familiar dun? Sa Aling Banang sa may GGS po, tawag dito, nandun po kami. Nag-aabang po kami ng mga tao kasi naalala ko, nag-training nun si Press ng 3-feet rule. So, lahat ng pupunta, makiki-3 feet talaga kami. So, alam mo yung na-picture na lang yung stolen shot yan eh. Ay, sorry. Stolen yan. So, balik ko. Ayan. Stolen yan. So, alam mo yung nagpe-present ako, kumakain yung babae. Wala siyang pakialam. Salta ako ng salta. Maganda itong I am. Ganito, ganyan. Ganun, ganun. So, ang hirap. Try nyo yun. Nagsasalita ka tapos yung kinakausap mo, hindi naman nakikinig. Di ba? So, ito na. When I started the business, sila yung aking first two direct referral. Ito si Elaine, left side ko siya. Ito si Enzo, right side ko siya. Ito po ako noon. Payat ko pa. Ayan. O, ito si Mentor Jean. Ito si Mentor Roan. Ayan. Kami na lang po yung mga natira. Si Mentor Arian. Si Mentor May. Ayan. So ito mga mens, I have a question. Sino po dito yung until now, sige comment kayo sa comment section.
Sino dito yung until now, nandito pa rin po yung first two nila? Kindly comment 2. Sige, kindly comment 2 if nandito pa po. Kasi ako po talaga, yan yung struggle ko. Ay, congrats, Mentor Jonelyn. Yung first two ha, yung unang dalawang nagtiwala sa'yo. Wala na daw si Mentor Edward. Ayan, congrats, Mentor Jonelyn. Because in my case, wala na sila. Hindi ko alam kung buhay pa sila nung isang araw. yan ang pinakamahirap mga mens. Ang pinakamahirap mga mens is yung mapastay mo yung first two referral mo. Kasi yung iba, nagtatry lang talaga. Yung parang trial and error lang. Ayan. So, i-meet nyo muna si Enzo. Si Enzo ang aking first result in network marketing. Mamaya i-share ko sa inyo yung story niyan. Okay? So, when I started doing the business, ito po yung kwento ko. Naging Uber driver ako sa umaga, networker ako sa gabi. Oh, so, paano nangyari yun? Nangyari po kasi, when I started doing the business, hindi pa boom yung team ko. Naglabas ako ng kotse. To be honest, yung pinalabas ko ng kotse is part nun sa networking, part nun sahod ko. Kasi sabi nila, Mentor Jean, kailangan daw magka-resulta. So, pinilit kong magka-resulta. Nung pinilit kong magka-resulta, hindi hinog. Parang pilit yung result. So, ngayon, ang nangyari mga mens, sa umaga, ang IAM po kasi noong time na yon para mga 1 p.m. nag-i-start yung office. And then, magtatapos siya ng mga 9, parang yung ngayon din. Pero sa umaga, wala naman ako ginagawa, kaya nagda-drive ako. Yan, mga mens, maingay, may nagtatambol. Kasi nga yung mga politicians, no? Ayan. So, ito po, no? What I did when I started. When I started doing the business, mentoring is very important. Nagkaroon ako ng empty cup and then ina-apply ko. So bakit importante yung mentoring? Kasi yung mentor, nag-e-enable siya na encourage and then ine-able niya na yung isang tao ay ma-develop. Diba? A mentor can help focus their efforts by setting goals and giving feedback. So very important na nagpapasakop ka sa mga mentors. So, after mentoring, ginawa ko, nag-teach ako. Parang you to dreams lang. So, I teach my leader. So, nag-teach ako, eto, lumuluwas ako ng Nueva Ecija, tapos, alam niyo po yung Mulugawan sa may GGS? Matagal na po yun. Noon pa ito, sa may GGS, ito yun, kami-kami pa lang. Alam mo, ang natira na lang dyan si Mentor John at ako, nawala na silang lahat. Eto sa Nueva Ecija, noon naalala ko, nung unang punta ko doon, nag-present ako, grabe. Tapos eto, sa Burger King. Grabe, no? Naalala ko pa, oh, lumuluwas ako ng probinsya sa Nueva Ecija. Kaya po ako nangitim noon dahil ang init sa Nueva Ecija, talagang probinsya. Di ba sa probinsya nakakaitim, hangin pa lang. So lumuluwas ako doon, doon kami nagpe-present, nag-explain kami doon. Grabe no, yun yung mga pinagdaanan namin. Ayan. So ito mo nangitim talaga ako dyan sa pagtutok ko dyan. So nagpe-present kami sa Nueva Ecija, nag-explain kami doon. Ang ending, wala naman ako nakukuha. Tapos eto, umuwi na yung leader ko na taga Nueva Ecija. Kasi, nung nag-build kami sa Nueva Ecija mga mens, wala siya. Nung nag-build kami sa Nueva Ecija, ako lang yung pumupunta, pero grupo na yon. Siya ay nasa ibang bansa. Okay? So, umuwi na siya finally. Nag-for good na siya and then ginawa niya yung business. Hindi rin siya nakatagal. Umuwi na. So, ito po yung nangyari sa akin. Medyo mabilis mga mentors yung facing. Actually, pag sinishare ko to, mga 1 hour and a half kasi ang haba ng journey ko. Oo, hindi ko lang talaga na figure out na Sunday pala, sayang, para mai-share ko sana ng buo yung buo, no? Pero I hope may makuha kayo. Ganito siya mga mins. Ito po yung naging journey ko. Noong 2017, nag-quit ako sa job ko worldwide, nag-full-time ako. So, wala akong savings noon. Siguro onting-unti lang, mga 20K lang. Tapos, ang Uber, nung may Uber pa po, wala na kasing Uber ngayon. So, nagda-drive ako as Uber driver, ganyan. Noong 2017, still building and then nag-earn din naman ako sa IAM kahit papano. And then, naging achiever ako ng IAM. And then, nag-top 5 din ako sa youth. So, overall ako ng youth and then still break-even lang talaga yung income. Noong January 2018, na-figure out ko na something was wrong. But I still took the risk to build in Nueva Ecija. Kasi alam mo yung kahit nag-earn ka, siguro nakaka-relate yung mga may car dyan. Yung kahit na may car ka, parang break-even lang. Parang wala ding napuntahan. Sino yung nakaka-relate sa akin mga mens? Kahit kumita ng malaki, parang dun lang napunta. Kindly type 1 nga if nakaka-relate ka.
Ayan. So ito po yung ano, yung ah, nangyari sa akin mga mens. And ito, tingnan na nga natin kung sino yung nakaka-relate. Ayan, si Mentor Edward. So, pagdating po ng May 2018, hindi niyo po alam, nag-quit ako ng IAM. And then, nag-find ako ng new opportunities at work. So, hindi niyo alam, no? Ngayon niyo na lang nalaman. So, ito siya mga mens. This is my most memorable experience in networking. Kasi, di ba, nag-full-time nga ako. So, ang kwento ko po kasi, ang kwento ng buhay ko mga mens, mabilisan na lang. Hindi ako pinanganak sa mayamang pamilya, pero hindi rin ako pinanganak sa mahirap na pamilya. So, average lang. Okay, so, meaning to say, kahit pa paano, kaya naming maka-afford. Okay, pero hindi kami mayaman, yung mayaman na ano, na mayaman talaga. Pero kaya namin maka-afford like sa normal na araw, hindi ko naman na-experience na mag-ulam ng tuyo lang. 'Yun, yung mga ganon, hindi ko na-experience nag-ulam kami ng tuyo pero yung may halong hotdog, yung mga ganon. So, hindi ko pa na-experience mag-ulam nun, hindi ko pa rin na-experience yung mag-ulam ng asin, yung mga gano'n-gano'n. So, nasanay ako na kung ano yung masarap, nauulam namin. Parang pwede kang magkarne anytime, gano'n. Pwede kang, yung 'di ba sa normal sa province, taga-province kasi ako, eh. Normal sa province pagka may sasakyan kasi kami no'n and then working yung both parents ko and then nasa abroad yung tatay ko. So, parang hindi siya yung typical na taga-province na magsasaka lang, yung gano'n. So, dumating ako sa point na lahat ng birthday namin, laging may handa, gano'n. Sanay ako no'n na basta birthday namin may handa or laging may something. So, ngayon, nung nag-full-time ako sa IAM, ito yung nangyari. Birthday ko yan. 25th birthday ko yata yan. So, hindi ako umuwi. So, nagtataka yung parents ko, ba't hindi daw ako umuwi sa bahay? Bakit daw wala ako? So, nung time na yan, nag-i-emo ako kasi sabi ko, hindi ko deserve mag-birthday kasi wala akong nararating. 25 na ako, ang tanda ko na. Yun yung mindset ko. 25 na ako, ang tanda ko na. Kasi futuristic talaga ako mag-isip. Yung ang taas ng expectation ko sa sarili ko at ang taas din ng aking mga mga siniset sa buhay. Ganun ako, mataas ako mag-ano. So ang bilis kong ma-disappoint sa mga bagay pagka hindi ko na-hit about myself. Hindi sa ano, kunwari sa leaders, hindi ako nadi-disappoint. Pero yung sa sarili ko, kunwari, hindi ko na-hit, nadi-disappoint ako sa sarili ko. Parang ganun. So 25 years old ako niyan, talagang talk kami ng talk, lahat ng pwedeng itok, tinok na namin, pinuntahan na namin. Tapos alam mo, at the end of the day, pagdating ng gabi, madilim na, wala talagang nag-talk. Ito, umaga, siguro mga 7 a.m. nagtutok na kami hanggang gabi, wala talagang nag-join. Tapos nangyari, ito no, merong naawa sa akin na may chinilasan. Sabi ko, mag-join na po kayo. Sige na, parang awa nyo na para makauwi na ako. Alam mo, napilitan siya mag-copper. Napilitan siya mag-copper. Tapos nung pauwi na ako, Nueva Ecija yan. Nung pauwi na ako, teka, pang-pair ko to. Pang-pair ko siya. Sabi ko, sa 500 pesos, may 10% doon na 50. So, 450 na lang. Sabi ko, teka, may 80 pesos na processing fee sa IAM. So, 450 minus 80, ang natira na lang ay 300, ilan? 370. Sabi ko, teka, birthday ko ngayon, parang worth ko ba yung 370 pesos? Ganun. Eh sabi ko nung nag-work ako, minimum nun 500 plus. Para din ako nag-work. Ang tagal kong nakatayo dyan na nag-explain. Ito pa yung matindi. Nagkakaroon ka ng anxiety at the back of your mind. Kasi nga, nasa comparison trap ka. Kasi 1 year pa lang akong full-time yan sa work. Sa IAM kasi nag-quit ako ng job. Tapos yung mga ka-work ko nasa Malaysia, nasa Singapore kasi marami kami magkaka-birthday sa office. Tapos nakikita ko yung Facebook nila, nasa ibang bansa, ako nasa Dayamihan sa Nueva Ecija. Sabi ko, payaman ba talaga ito? Ito ba talaga yung pinangako? Tapos eto, sabi ko nga sa inyo, nalaman ng downlines ko na birthday ko, hindi ko sinasabi. Sabi nila, Mens, iso-surprise ka namin kasi ito ay specialty dito sa Nueva Ecija. So ako naman, sabi ko, ano po ba yung specialty na yan? Yun pala, nakabalot pa sa saging. Akala ko barbecue. Nakabalot dyan. Pagbukas, tada, alam niyo po kung ano laman, hito. Eh hindi po ako kumakain yan. Hainan mo na ako ng lahat ng isda. Mahilig po ako sa isda, wag lang hito. Kasi sa province namin, nilalagay yan sa aquarium, tapos ang pangit niya. Tapos minsan tinatapon lang sa mga palayan kasi ang dami nila. Kasi hindi yan kinakain sa Marinduque. Parang, siguro yung iba kumakain, pero kami, hindi ako fan yan. So parang naluluha-luha ako, tapos sunog na sunog pa talaga yung pagkakaihaw, yung parang ito na talaga yung todo sa birthday ko. Tapos sa Nueva Ecija, nag-uulam sila ng Indian mango sa kanin. Eh hindi po ako nag-uulam noon.
naman sa pagmamayabang, pero hindi ko pa naranasan mag-ulam ng mangga sa kanin. Ang mangga po, kinakain ko ng solo, pero yung iulam sa kanin, hindi ko pa talaga na-experience. Kayo mga mens, na-experience nyo na ba yun? Ayan, dumadami na tayo. Meron po ba mga taga-Team Arise dito na pumasok? Kindly comment Arise if taga-Arise ka, no? Para alam ko kung may leaders kami dito na pumasok. O, so, yan mga mentors yung aking story. 'Di ba? Ano, kung ikaw naman na nasa sitwasyon ko na dating meron, tapos parang, kala ko ba payaman? Bakit times 3 dito? So, ito yung nangyari. Alam mo yung birthday ko, kahit may picture, nangingilid yung luha ko kasi hindi ako masaya. Kasi yan na yung handa ko. Though libre naman nila, pero hindi ako sanay na ganun lang, okay? So ito na yung funds needed. Ito na yung totoo mga mens. Sa kabila ng mga ngiting yun, ay meron akong utang, 'di ba? Type arise po if may taga-arise dito. So ito yung aking mga utang. So nangyari mga mentors, meron akong 65,000 na needed na fund para sa car ko kasi nga alam niyo po ba, mula January 2018 hanggang May 2018, wala akong kinita, wala din akong direct. Nag-attrition din, nawala yung leaders ko. So, saan ako kuha ng pambayad ng car? So, may 65,000 ako naging utang. Kung hindi, ire-repossess yung car ko. And then, may 90,000 ako na payment para kay mama and papa kasi nung time na yon sila nagsusustain sa akin. Sila yung nagbabayad ng mga bills ko. Sa kanila ako nangungutang. Nangungutang din ako sa kapatid ko. Nag-loan siya sa SSS para may pambayad ako sa car, hindi rin naman na tuloy. I mean, naibayad ko sa car pero hindi ko mabayaran sa kanya. And then nakautang ako ng 60,000 na product sa IBC Naga nung mga provincial tour namin kasi may nagbabayad tapos nagre-reorder, hindi ko naman i-purchase. Mga ganun, mentor. So ito yung I need to find a solution. So una ko, working is my first choice. Sabi ko, mag-work na lang kaya ako, baka dito mag-work. Tapos ito nangyari, nag-start ako mag-work. So nag-work ako sa isang hotel. Hindi pala, tama, sa hotel pero paano nila ako doon, pa-hotel. So naka-hotel ako nakatira sa ano yan, ATC, Alabang Town Center. Tapos maganda naman yung offer, mukhang mababayaran ko yung mga ano ko, mga utang. So nangyari mga mentors, ito yung first, ito, tandaan nyo na yung mga journey kasi mabilisan ng mga mens. Unang journey, nabaon sa utang. Pangalawa, nag-work. Okay? So, nung nag-work ako, it didn't work. Bakit hindi ako nag-didn't work? Nangyari mga mens, na-fire ako kasi nalaman na nagbebenta ako ng barley, ang company namin ay dialyzer. Ano po yung dialyzer? Yung mga ginagamit na nagdadialysis, yung mga gamot, yung mga machine na dinadaanan ng dugo. So, nagbebenta ako noon kasi nga sales. So, ngayon, nakita nila, nagpo-post ako ng barley at itong picture na to, ito yun. Nag-post ako niyan, ang hashtag ko dyan, hashtag I am lifestyle. Tapos nagalit sila, bakit ko daw ginagamit yung amenities ng company nila para i-promote yung I am. So, that time, kinausap ako ng CEO ng company sa office niya. Tapos, nag-alcohol ako noon, naghugas ako ng kamay. Kasi nga, kausap ako ng secretary, tapos ito yung alcohol, pump ako ng pump ng ganun. Hindi ko alam, masama pala sa kanila yon. Kasi nga, bakit daw ako mahawak ng gamit ng boss niya? Bawal daw yun. So, alam nyo ba yung naka-boxer shorts na ako, nasa hotel na ako, matutulog na ako, pinababa pa ako at pinagalitan ako na bakit ko daw ginagamit yung company's premises sa ganito, sa ganyan, sa pagpopromote ng ganyan. So, hindi daw ako mapapagkatiwalaan, wala daw ako mararating, mga ganun-ganun. So, dinuro-duro ako, tapos pinauwi ako. Sabi niya, you're fired. Diyos ko, gabing-gabi after yung picture na yan. Gabing-gabi. So, hindi ako makauwi kasi nga, wala akong pang toll fee. Tapos yung gas ko no, ng kotse, yung napa-zero na talaga. So pag-uwi ko sa bahay, tsinaga ko talaga yung ano, yung tawag dito, tsinaga ko mga mens yung kwan, yung service road ng papuntang Parañaque. Grabe, napaka-traffic nung time na yun. Manluha-luha ako nun. Tapos pag-uwi ko nun, sabi ng mga kapatid ko, "Oh, di ba may work ka na? Bakit nandito ka na ulit?" Kasi madaling araw yun. Di nila alam na fire ako. 'Di ba? So anong nangyari, in-encourage ako ni Mentor Lara, kaya naging close kami niyan. Sabi niya, "Balik ka ulit sa IAM, explain ko sa iyo, gawin natin." Tapos alam mo, nagpupunta kami sa wala akong pangkain. Naranasan ko mga mensa nung time na 'yan. Naranasan ko dahil mukha naman ako incheck. Yung mga taga-savior sa may IAM, yung mga taga-savior, ang gagawin nila, pagkakain sila, sabi ko, nagutom talaga ako kasi wala nga akong pambili, nakaupo lang ako. Naranasan ko talaga yun. Di mga bata, tikim-tikim lang ng fries, kagat-kagat lang ng burger, tapos iwanan na. Inupuan ko talaga yung inalisan nila. Tapos kinainan ko yung likod ng burger, tapos kinain ko yung mga fries. Kasi hindi naman madumi yun eh. Yung mga, di ba yung fries, hindi naman yan nila na ano, yung mga tira-tira nila, kinakain. So marami pa naman yung tira. Yung mga batang rich kid na halos ayaw kumain. Ayun, naranasan ko yun. Tapos pupunta kami ni Mentor Lara doon, may dala siyang kakanin. Doon sa may terrace sa labas namin kakainin kasi bawal doon sa loob na may kinakain ganyan. Tapos manghihingi lang ako ng tubig. O, di ba nakasolve na kami? Libre pa niya itong kakanin. So, nung nag-start ako, inampun ako ni Mentor Arian.
Nung inampon ako ni Mentor Arian, ayan, kasama ako nila Mentor John, nila Mentor Claire pag nagde-date sila kasi ako yung third wheel para lang makalibre ako ng pagkain. So, ganyan yung ginagawa ko. Tapos, eto si Mentor Arian, siya talaga yung umampun sa akin. Ayan pa siya, noong time na yun, pinagdadrive ko siya ng Fortuner niya. So on and so forth. O, di ba? Ganyan yung ginagawa namin. So, God sees your effort. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be matured and complete, not lacking anything. So yun nangyari, alam mo yung tatay ko biglang nag full time. Diyos ko, ayaw na niya mag-abroad. Dito na lang daw siya sa Pilipinas. So wala na akong mautangan. So no choice ako kundi humato talaga. Alam mo nung time na yan, nagpatid siya sa akin sa province. Sabi niya sa akin, babayaran niya yung gas, babayaran niya yung barko, babayaran niya lahat. Ihatid lang ako ng kotse niya. Kotse ko. O, di ba? So syempre hinatid ko. So repeat the process. So nirepeat ko lang yung process. So di ba na down ako, na fire ako sa work. So wala talaga akong gagawin. Alam mo wala akong income noon. Sabi ko, sige, invite ulit. So, na-fire ako. Alam mo si Mentor Jen Marceliana, yan na nagpasabog ng grupo ko. Si Mentor Jen Marceliana, na-invite ko yan sa Facebook. Nung na-invite ko yan sa Facebook, pinuntahan ko sa IBC Lipa. Hindi ko makakalimutan yan mga mens. Sira yung kotse ko niyan. Walang gas, walang aircon kasi nasira. Alam mo ba, nakasabit ako sa bus mula POEA kasi nung time na yun, pwede pang sumakay sa POEA. Mula POEA hanggang Batangas ay Diyos ko, 3 hours. Napakasakit sa paa. Pagdating ko doon, mukha na akong pauwi. Tingnan yung mga ments. Mukha na akong pauwi. Tapos piniresentan ko pagdating ni Mentor Jen doon. Sabi ko, wow, naka-Fortuner. Jade na to. Ay, platinum na to. Kasi nung time na yun, wala pang Jade. Platinum ang pinakamataas. And nung time na yun, mga ments, isang Jade, isang platinum na lang, just for yun na ako, makakaalwan-alwan na ako sa kahirapan. Ganun. Pero ang laki ng utang ko eh. Pero makakaalwan-alwan na ako. Ayan, alam mo ba, si Mentor Jen, on the spot, gold. So, syempre malungkot ako. Sabi ko, naku, hindi ko pa na-hit yung ano ko. So, sabi ko, ilalagay ko siya sa pang-pairing ko. Syempre, instinct ng tao, wala sa isip ko nun ang rank up. Baon na baon ka sa utang, unahin mo pa yun. 'Di ba? Instinct ng tao kung saan ako makakakain. Nilagay ko siya sa pang-pair ko. Paglagay ko sa pang-pair ko, kumita ako. Magkano ang pairing pagka kumita ka? Nilagay mo doon ang DR mo na gold. Sige nga, sagot mga ments. Kung may nakikinig pa. May taga-team Arise po ba sa 40 participants natin o lahat ay ano? Very good mentor Mark. It's 6,500. 3,000 pairing, 3,500 ang commission. Okay? So mga kabisado sa mga nagpe-pairing dyan. Alam mo na fire up ako nun. Kung pwede pala akong kumita ng 6,500 every day, may 65,000 ako in 10 days. O makakaahon ako sa hirap. Sabi kong ganun. So na-fire up ako. Imagine mo yan ha, nag-join si Mentor Jen, June. Mula January to June, wala akong income, zero straight. Grabe no, nag-work pa ako, wala din nangyari, puro utang. Alam mo, that time, galit na ako kay Lord. Nagba-Bible study kami, ang suot ko ng damit ay relationship. Yan ang pangalan, relationship. Galit na talaga. So, nakita ko, alam mo yung nagba-Bible study kami sa Burger King, kaya memorable sa akin ng Burger King. Tapos biglang ito, nag-message, Sir, nandito na kami. Na-experience nyo na yun before. Yung biglang may mag-message na nandito kami, sabi ko, sino kayo? Nakita ko po yung number mo lang at saka yung post mo sa Facebook, pinuntahan namin yung office. Yun mo yung nakakainis, bigla na lang pupunta, hindi ko alam, nandun na. Alam niyo mga mens, nakatsinelas ako niyan. Nakatsinelas ako niyan, naka-green na pants, tapos wala akong dala lahat. Wala akong laptop. Alam mo yung laptop na gamit ko kay Mentor Ikay pa yan, nanghiram pa ako. Sabi ko, syempre, bano pa ako nun. Alam niyo yung word na bano? Yung hindi alam. So, bano pa ako nun sa MacBook. Hindi pa ako naka-MacBook nun. Wala pa. Hirap na hirap pa ang Mentor NJ nyo nun. Sabi ko, Mens, paano ba ito gamitin? Sabi niya, basta ito lang, Mens, ang pipindutin mo para hindi ka umalis. Yan lang, space lang ng space sa next. So, bawal akong bumalik sa previous slide. Puro pa ganun lang. Kasi pag bumalik, di ko na alam ibalik. Kasi nga, hindi ako marunong. Tapos alam niyo mga mens, isa na lang kulang ko sa platinum, di ba? Mabait ang Diyos. On the spot, Diyos ko. O, ito naman, tip. Ang dami kong utang, di ba? On the spot yan. So, ang saya-saya dahil na-hit ko yung goal ko. On the spot. So, eto mga mens, tinan mo ha. Tsumeke ako, September 21, 2018. 105,000. Yan ang itsura ko nun. Hi, Mentor Raul. Team Arise po ba kayo? Ayan, kung gaganon siya eh, grospe. Ayan, paki-comment nga ng Arise yung mga team Arise. Hindi ko na alam eh, para sinend ko kasing link ko may pumasok. Paki-comment po ng Arise kung may taga team Arise ha, kasi ang dami nagre-request ito sa team Arise, hindi ko mapagbigyan lahat. So ito mga mens no, imagine nyo ha, may utang akong 105,000. Ang utang ko ay 200 plus. Ngayon mga mens, ano ang gagawin mo? Naku, ang dami kong alam na ganyan. Yung iba gagawin, sige mens, magbabayad lang ako ng 5K, sa akin na yung 100K.
Ganon, no? Alam niyo mga mens, ang prinsipyo ko dyan, prinsipyo ko talaga, sana may makuha kayong aral. Kasama ko si Mentor Lara, punta kami sa BDO, lahat na nautangan ko, bayad. Alam mo, dumating pa sa point, nilibre pa nila akong fishbowl at dahil nag-just for you ka na, may libre kang fishbowl dahil wala natira sa'yo. Ganun. Bayad talaga. Alam mo, kaya pag may utang ka, taas ang kamay na may utang, wag mo nang i-chat, taas na lang kamay mo. Ayan. Wag mo na i-chat, baka makita. Ito. Alam mo, ba kaya ka binibless ni Lord? Para mabayaran mo yung utang sa yung may utang ka, yung inutangan mo. Pag hindi mo binabayad at binibless ka ni Lord at may utang ka, hindi ka na niya ibibless. Kasi kaya niya yun binigibigay sa'yo para maibayad mo dun sa tao. Kasi kailangan ng taong nahiraman mo. Okay? So, ganun ginawa ko mga mens. Alam mo, sunod-sunod. Alam nyo, nag-top 1 ako dyan sa Team Blast sa Just For You. Dahil inuna ko talaga yung utang. Ito, yan. O, another gold ulit. Tapos dire-diretso, another gold ulit. Dire-diretso, another gold. Dire-diretso talaga yan. Walang tigil. Hanggang sa nakabangon ako mga mens. Hanggang sa nabuild ko ang Arise 2.0. Nung nabuild ko ang Arise 2.0, ito pa lang sila noon. Yan si Mentor Jeff, estudyante pa. Oh, naka-uniform pa. Hanggang sa na-build ko ng na-build, dumami si Harold, baby pa. Hanggang sa dumami kami ng dumami, hanggang sa nabayaran ko lahat ng utang ko mga mentors. To cut the long story short, nagkaroon kami ng grupo, lumaki ang income namin, and nakaaluan-aluan ako sa kahirapan ng buhay. Okay, nabayaran ko yung mga ments. Ayan kami, ang saya-saya pa namin. Si Mentor Jeff, mukha pang mukhang ipis pa dyan, ang payat. Ngayon, poging-pogi na, no? Ito, itsura niya yan before. Ayan, first Christmas party namin, no? Ang bata pa ni Mentor Jeff dyan, no? Parang bata talaga. Okay? So, ayan yung nangyari mga mens. Basta unahin mo yung utang. Ayan, na-travel ko yung team ko sa province, nag-travel kami doon. So on and so forth. Again, there's a test after a testimony. So to cut na lang story short mga men, sinorkat ko na lang pero mahaba pang marami pang panay ang tingin ko sa phone. 8:47 na. Marami kasing makabagbag damdamin dyan. Pero again, there's a test before the testimony. Alam niyo mga mens na fully paid ko yung car ko. Nabayaran ko lahat ng utang ko pero wala akong savings. 2018 yun. Basta, ang goal ko lang nun mga mens, makahinga lang. Alam mo yung ang sarap matulog na wala kang inutangan. Ang sarap mag-post nang walang nakakapansin na ay may utang sa akin yan, may ganito sa akin yan, tapos bumibili ng ganyan. Alam niyo yung ganong feeling mga mens? Ang sarap talaga sa feeling nun. Tapos ito nangyari. Pinagtulungan apulahin na ang apoy ng isang nasunog na kotse sa Aurora Boulevard sa Quezon City. At narito unang balita ni Bam Alegre. Sa isang iglap, biglang nagliyab ang makina ng kotseng ito sa bahagi ng Aurora Boulevard malapit sa Araneta Avenue. Lalamunin na sana ng apoy ang buong sasakyan. Pero butit naging maagap ang lalaking ito na napadaan at nagkataong fire volunteer, si Francis Francisco. Sakto lang na padaan, bilang tao, volunteer din naman ako. Kailangan lang natin, kung kailangan ng tulong, tutulungan natin. Ano yung lagay ng kotse na naabutan? Yun, umaapoy na yung makina, tapos yun, totally sunog na yung loob ng makina niya, yun ang umaapoy. Agad na pula ang nasusunog na kotse. Nagkataon pang maliban sa fire volunteer, marami pang good Samaritan ang tumulong kahit di sila magkakakilala. Nagbayanihan sila para mapigilang lumala ang sitwasyon. Ang fire extinguisher nagmula sa isang gasolinahan. Hinatid ng tandem ng Grab driver na si Gerald Gomez kasama ng security guard ng kalapit na gas station na si Roland Saldo. Nakatambay po kami sa Total Gas. Lumapit po si Sir, nangihingi po nangyari po ng fire extinguisher sa amin. Bali, pinahiram po ng gwardiya ng Total Gas. Ito po. Bali, nakapark po yung kotse ko sa may Total Gas. I-rescue po namin. Kasi si Kuya, kinakabahan na kaya pumunta na lang din kami. Buti na lang nandun yung mga Grab namin. Kaya dumiretso na kami punta dito. Sabi ko para mapatay din yung apoy. May dumating din ng mga bumbero para i-bolt cutter ang power supply ng kotse. Bagamat nagpanik, ligtas na nakalabas ang may-ari ng kotse na si MJ at ang kaibigan niya. Okay naman yung takbo niya, tapos nakita ko, parang may amoy. Sabi nung kaibigan ko, wala ka ba na amoy? So pag-check ko, ayun nga, parang lumiliyab na. Nag-panic na ako, hindi ko na alam yung gagawin. Tapos may dumating. Thank you so much, blessing sila, as in blessing. Kasi less than 2 minutes na agad kami. Kung maaari, bawat isang kotse may fire extinguisher. Para safety lang ng tao.
Ito ang unang balita sa Quezon City. Bam Alegre reporting. Ayan. So, yun ang nangyari mga mens. Alam nyo ba, yung aking car ay nasunog. Last day of payment. Fully paid siya. Last day of payment. Nakalimutan kong alisin yung basahan. Kasi basta nasa IAM ako noon, pinunasan ko yung hood. Tapos nakalimutan kong alisin yung basahan. Tapos nag-drive ako na nag-drive. Nahulog yung basahan na nasa ibabaw dun sa mainit na part. So, nagliyab. Ganun siya. O, di ba ang sakit, yung pinagkapahirap-harapan ko. Ang total na binayaran ko sa kanya ay 1.2 million. Kasi naka-loan yun. So, nung nasunog siya, walang insurance kasi hindi ko nga priority insurance na. Ang priority ko lang makabayad, ma-fully paid kasi nga nahihirapan ako na may binabayaran sa sasakyan. Alam mo, nabenta ko lang siya ng 55K. Ang saya, no? So, yung 1 point, so kaya nagtataka yung iba, ba't ang tagal ko daw magka-resulta, ba't ang tagal magkaganyan. Yung iba kasi, yung car nila, binibenta nila, yung pinagbentahan pang down payment sa sports car. Ako kasi wala, back to zero talaga. So, ito mga mens, attrition, normal ang building. So, alam mo yung point na yun, parang depressed ako kasi nga, ang hirap naman na susunugan pa ako ng car, tapos nagko-commute ako, naabutan pa ng mga Tagayam, nag-jeep ako, para makatipid kasi kung taxi ako ng taxi, ang mahal. So, nahihiya ako na nag-share ako sa ma'am, tapos makikita ako ng mga ibang team, tapos pagsakay ko ng jeep, hi mens, nandiyan ka pala. Alam mo yung gusto kong matunaw, parang sandali, ang alam nila may kotse ako, ba't ako nasa jeep, yung ganun. So here comes the pandemic. Dumating pa yung pandemic, ayan, lalo kaming nahirapan kasi hindi kami makapagkita-kita. Ganto ganyan. So ito, mentoring and then event recognition. Ginawa namin nung pandemic, nagme-mentoring kami, may mga event recognition, may mga awarding, so on and so forth, may mga intensive training. Binibilisan ko ng mga mens ha, kasi 8:51 na. So minultiply ko din sila before ako lang mag-isa. So afterwards, dumami kami. Tapos may mga bonding celebration. Ito na kompleto yung core ng Arise. Ang taba na ni Mentor Jeff dito. Oh. Si Mentor Harold. Oh. Mentor Jesse Boy. Yan ang aking core ng Team Arise. Ayan. And dati, ganito lang kami kumakain. Ngayon, kompleto na kami. Ayan. So, ayan si Mentor Joy nung unang kita ko sa kanya. So, ganyan siya mga meds. And, ayan, kada may uuwi, nandun kami sa airport, sasalubong kami. Ayan. So, nagbabanding din kami. Ito sa Batangas naman to. So, ganyan. Ganyan na buo yung aming team, yung aming love for each other. So, ito mga mens, no, yan. Naalala ko to pag lumalabas kami, kakain kami, may mga paganyan kami. Tapos ito sa GGS hub namin. So, may Christmas party din kami. Ayan, marami dyan na wala na. So, yun mga men. So, ito nung last year Christmas party. So, sobrang daming ganap. Okay? So, ito yun. Sabi dito, commit your work to the Lord and submit to Him and trust Him and your plans will succeed. So, okay? So, ito nangyari because of the business. Nagkaroon ako ng sarili kong property sa Antel. Patapos na siya mga mens. I-reveal ko to sa IAM. Galing, no? Ayan siya pag natapos. So, ayun. So, dito ko din pinark si Doro before. So, ito naman bahay namin sa province na pa-renovate ko siya. And nabigyan ko din ng car yung parents ko. Okay, so natulungan ko sila magkaroon ng car. So, na-gift ko na sa kanila yon. And at the same time, mga mens, ito yung bahay namin before. Ngayon, ito na siya. Ito siya before. Ito na siya ngayon, nung nirenovate ko. Ayan, o, diba? Is maganda-ganda na. Okay, so, ayan, sabi dito, you don't need to fight this battle alone. Sabi sa 2 Chronicles 20:17. Alam nyo ba mga mens, akala nyo yun na yun, dumating pa ako sa point na nawalan ako ng 333 na barley. Tapos yung iba, yung mga leaders ko pa, yung tipong pagkulang ang ipapadala, milyones na mga grasya at pasasalamat mens, sabi gano'n. Yung kulang, pamaskuhan mo na lang. Ibig sabihin, pag kulang, papasko mo na yun. So alam mo yung magsisend sila ng mga shipping fee, mga pay-in kulang-kulang, tapos libre na lang daw, yung mga ganun. Tapos nawalan pa ako ng 333 na barley. Diba? So alam mo yung nangyari dun, binayaran ko talaga yung mga mens. No, nawalan ako ng product, ako ang mentor nyo, hindi ko kayo papahirapan, sige ako babayad. Binayaran ko lahat yun na walang product kasi nasa poder ko eh. So 333, magkano yun? 150 plus mga mens. Grabe talaga. Panglabas ko na yun ng sports car, wala pa akong sports car niyan. Tapos nangyari, alam mo, sa sobrang inis ko, sabi ko, magsha-shopping ako sa Louis Vuitton. Kasi kaya ko nga maglabas ng 150 sa product na hindi naman ako ang nagnakaw. Tapos hindi ko kaya dito. So nag-experience ko mag-shopping sa Louis Vuitton, makabili ng mga ganyan. Tapos, ayan mga mens, no, ayan, nung bumili ako sa Louis Vuitton. Tapos nakapag-event kami ng Team Arise namin, first ever offline event namin. Tapos yung first ever offline event namin mga mens, dyan ko inilabas yung aking sports car. Ayan, ayan siya pag natapos na, no? So, yan tingnan. Ayan, tapos alam nyo ba, nangyari dyan mga mens, di nasa shoot ako niyan. Nasa shoot, alam mo ba, ayan, ito, testimony ko, yung car ko mga mens, hindi yan pangalan sa iba, di ba normal ganun, makikipangalan sa iba. Sa name ko po yan nakapangalan, yung ORCR sa name ko din, kaya pag may nag-ORCR reveal,
pwede natin yang ibigay. Ayan. Alam nyo ba, nung time na nagsushoot ako para sa car reveal, tapos nung time na mag-event kami, biglang namatay yung lola ko. Sabi niya, no, namatay yung lola ko. So yan, namatay yung lola ko. At ito pa yung ironic. Anong ironic? Binibilis ako ng mga mens, ha. Ang pinaka-ironic mga mens is, living niya, saktong event namin. Kasi hindi ko naman alam na mamamatay siya nakaset na. So alam mo yung sacrifices, from sa utang, nakabawi sa utang, nagtrabaho, nawala ng nung na fully paid yung car, nasunog naman. Nung nasunog naman yung car, bumangon ulit. Nung bumangon ulit, nawala naman ng 333 barley. Nung nawala naman 333 barley, nung maglalabas na ng sports car, namatay naman yung lola. Nung namatay naman yung lola, saktong mismong event namin. So mamimili ako. Wala po ako sa libing ng lola ko. Alam nyo, car reveal ko yan. Ayan, o. So yan, fast forward ko na. Ayan. So masayang-masaya sila. So masayang-masaya sila kasi maglalabas ako ng car. Pero hindi na po ako nakapagsalita. Masayahin akong tao sa mga nakakilala. Pero hindi na po ako nakapagsalita kasi kaya ako iyak ng iyak. Libing yun ng lola ko. Laki pantsang ko dyan. Libing yun ng lola ko. So mamimili ka, hindi ko alam na nagse-celebrate kami dahil masaya, pero hindi mo alam yung lola mo nakalibing. So ang hirap. Kasi siguro kung iba yon, di ba yung ibang mga emosyonal, unahin yung libing. Ako hindi talaga, sinacrifice ko. Ganyan ako magmahal ng grupo. Ganyan. So hanggang sa eto naman yung naging resulta. Never na po ako nawala sa top earner ng IAM. Every month yan. Basta yan, sunod-sunod. Basta every month, di po ako nawawala. Lagi ako nasa third row. Third row. Lagi ako nandito sa pangatlo. Gusto ko mag second floor at third floor naman. Susunod. So ito yung ito because of the business na napatunayan ko. Ngayong taon po talaga kasi ako nag-flourish. Why? Eto sa inyo ko lang sasabihin mga mens. Ngayong taon ko lang siya na-feel yung flourish kasi pinaltan ko na nga yung pangarap ko kasi talaga yun. Ako kasi mga mens, motivated ako by money. Sa totoo lang. Hindi ako motivated ng mga material things. Pero pinapipilitan lang akong bumili ng material things. Pero motivated ako may money. Paano motivated by money? Wala akong pakialam kung hindi updated ang cellphone ko, ang gamit ko. Basta yung bank account ko updated. Ganon. So first time ko this year, 2023, kaya pinalitan ko yung caption ko sa Facebook ng millionaire. Kasi first time kong maging millionaire, 2023. Kasi pwede ka namang mag-millionaire sa IAM as Millionaire Circle, pero yung millionaire ka talaga, first time ko siya na-experience. And then first time ko din yung pag-check mo ng bank account mo, parang shucks, milyonaryo na nga, yung ganon. Diba? Tapos first time ko din ma-experience makabili ng Balman. Bumili ako ng Balman, that's 26,000 sa pera natin. Na for ayan, 1,720 Qatari times 15 nyo. Nasa 26,000 yan. And then first time ko din makabili ng Louis Vuitton na bag. 9,800 Qatari. Siguro mga 150 plus ito. So ayan siya nung nabili ko. Brand new yan. Akala nga ni Mentor Jun second hand. Sabi ko brand new yan, mens. Pinabili ko lang sa tita ko sa ibang bansa. Ayan siya. Not one but 3. 3 LV yung binili ko. Isang coin purse, isang clutch bag at isang messenger bag. Ayan. Tapos ito, sample, pakita ko sa inyo na 4 months income ko because of consistently doing the business. June income ko, 165. July, 183. August, 318. September, 343. In 4 months po, I earned 1,009,750. 4 months ko doing the IAM worldwide business. So, dinidire-diretso ko lang. And nung time na yun mga mens, this was last month lang. Last month to, ang total income ko ay 4.99 lang. Ngayon po ay 4.8 na. So, konti na lang 5M na. 'Di ba? 1 month lang ang lumipas. Ang galing, no? So, malapit na tayong mag 5M. Kaya nanggigigil na ako na 4M ang tee-up sa akin. Dapat 5M na to 10M. Gusto ko 10M. Ayan. So, yun mga mens. Thank you so much. Binilisan ko lang. And I hope you learn something from me na despite every challenges, you keep on going kahit ano man yan. Okay? So, thank you so much mga mentors and I hope may natutunan kayo. Back to you, Mentor Edward. Ayan, salamat Mentor NJ, no? Alam ko po na nagmamadali kayo, so wala na po kaming question and answer. Picture na lang po tayo para at least so sa lahat po ng pwede next na tayo mag Q&A kasi yes. Ako host ng church. Hindi magsisimula ang church nang wala ako. Yeah. Okay po. So B-sign po, Mentor NJ. 1, 2, 3, smile po. Okay, 1. And then sama ko lang po yung sarili ko. Sandali lang po. Mabilis lang po ito. Okay, nasa na si Mentor Edward. Mentor Edward, nasa ka na?
Biglang nawala. Ayan. Okay, add to spotlight. Okay, ayan. So, B-sign po tayo. Ay, ano ko lang yun. So, shit. Or, ayan, B-sign po. 1, 2, 3, smile. And then, gallery view po. I-ano ko na po kayo. Tayo dito, salamat po. I-ano ko na. Hindi. Pwede na po ako mag-leave, Vince. Ha? Pwede na po mag-leave. Sige po. Sige po, mag-ano na lang kami. May iwan na po kami. Bye-bye. Salamat, Mentor NJ. Thank Bye, you. Mentor. Ayan. So, ngayon gallery view naman po para at least nandito. Talagang kailangan niya kasi siya ang mag-open ng charts. I mean, so ayan. B-sign po sa lahat ng pwede makapag-open cam. B-sign. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. Tapos po, second page. 2 pages lang po tayo. Ayan. So, 1, 2. B-sign po sa mga kaya makapag-B-sign. Open cam, I mean. 1, 2, 3, smile. Ayan. So, salamat. Salamat, everyone. So, ayan. Siguro take away na lang tayo kasi ang nakakatawa is ang galing ng ating speaker. So, sino po ba ang pwedeng mag-take away dito? Kahit wala yung speaker natin, kasi ganito naman talaga tayo dito, we can do it by ourselves. Pero syempre, may importante din pupuntahan ng ating speaker. Kaya, so ngayon, taas na lang po ng kamay, yung pwedeng magtanong. Or magtawag po ako. Tawagin ko yung mga yan. So, taas po kayo ng kamay kung sino po ang po pwedeng mag-ask ng question or mag-share ng kanilang kanilang natutunan. So, wala po nagtataas ng kamay. So, magmi-mini-mini mo ako, ha? So, okay. Sino ba? Ang ganda ng smile niya. So, pwede po ba sa inyo, Mentor Marina Pascual? Yan, napa-smile siya lalo. Ayan. Ask to unmute ko po kita. Ayan. So, pwede na po kayo mag-unmute. Wala pong naririnig. Naka-mute po kayo. Okay Ayan. na? Okay na Ayan, po. sorry. Yeah, may tatanungin lang po ako, Mens. Kasi, di ba, pag nag-member ka na, tapos every month, meron kang dapat, anong tawag doon? Maintenance? $6 Opo. bucks, $6 boxes a month. So, halimbawa, di ba every month 6 boxes, pwede bang advance yung 3 months ganon instead of 6 bucks times 3, 12, pwede yon ganon? Hindi po. Kailangan hindi. natin gawin talaga every month. Kasi po, Ay, buhay. doon po kasi nare-record yung natin yung binibili. So, kailangan po talaga na kung ano yung buwan na kailangan siya. For example, katulad ngayong darating na November, yung 6 boxes po kasi is para po yun sa Project 001. Yung unang 3 box is para po sa tawag dito, para po sa account ninyo to be active. And then the next second 3 box is para po sa Project 001. So ngayon, may mga requirements po kasi yun. So ibig sabihin kung binili mo ng buwan na yun, doon po siya pang Project 001. Okay, Mens, thank you. Pero, okay, kukuha ka, maintenance mo every month. Instead na ipadala dito, kasi nasa Canada ko, right? Pwede bang isabihin ko sa magpapackage sa kamag-anak ko sa Pilipinas? Ipadala? Pwede po. Pwede. Okay. So yun naman po yung kasi ang ginagawa po namin minsan kapag kasi may mga kamag-anak po kami sa Pilipinas na kailangan din ng barley. So magma-maintenance po ako sa Pilipinas, then pinapadala ko po doon sa probinsya kasi sila po yung nangangailangan. Kasi dito, nakakabili naman po kami dito sa US. So sa Canada, pag nagkaroon na rin po kayo ng IBC dyan sa Canada, mas madali na rin po kung sakali. Oo nga, bakit wala pa dito ang ng Naghihintay pa po ng dito. Naghihintay pa po ng approval. Approval pa po. Pero on process po.
on process. Sana So, next year hintay meron lang na. po. Okay, thank Antayin you. Alam mo That's naman all. pagdating kasi sa mga papers, medyo ano yan eh. Yan. O, sige po. So, salamat po. Sino pa pong susunod? Antayin Taas lang na po po. natin si Mentor Marie Chris, baka magbubukas na po ng IBC dyan sa Canada. Yan. Ang kailangan po kasi para makapagbukas ng IBC is may Emerald Elite Executive po na rank. Actually, meron na pong Emerald Elite Executive dyan sa Canada. Kaya lang talagang approval lang ano. Kaya kung si Mentor Marie Chris naman po ang maging Emerald, so pwede na rin po siya mag-open. Kung sakali. Kasi magkakalayo ng lugar. So, sino pa po ang may question? Taas na lang po ng kamay. Or ano. Sandali. Hanap nga tayo. Gusto ko yung ano Kasi ako Kuya, nagre-raise hand nagtataas. si Mentor Reynalyn Reyna. Simpson. Okay, sandali ha. I-add lang kita. I-ano ko na para at least pwede ka na mag-unmute. Mentor Reynalyn, pwede ka na po mag-unmute. I-add na lang kita sa ano. Ayan. Unmute ka po. Oh, okay na po. Yeah, okay na. So, Oh. ano po yung... Opo, balik po tayo sa Canada po. Kasi po meron po akong customer na sinendan na ng 3 boxes po doon. Nag-send po ako sa kanya, pero nung dumating sa kanila, claim po yung package na nagbayad na naman ng parang 1,000 pesos po. Sa Canada po yun. Ngayon, ang tanong po niya kung pwedeng mag-order ng barley sa Pilipinas direct to Canada po. Mentor Jonalyn? Pwede naman. Pwedeng, Yes pwede. po, pwede. Yan. Yan, Pwede Mentor- po. Kasi baka next month daw po, i-try niya pong mag-member. Pero ini-mention ko sa kanya na dahil mahal din ang pag-shipping dito sa Amerika papuntang Canada, so it's much better na diretso na lang sa Pilipinas po siya mag-o-order. Pero sa akin pa rin po siya, ako pa rin po ang sponsor niya. Ganun po. member na So, po pwede yan, po. di ba? Member na yun. Hindi pa po. Hindi pa po. Ipapasok ko pa lang pong pay-in kung sakali na mag-o-order po ng yung silver po. Opo. So bali ganito po ang gawin natin. Sino po ang ano ninyo? Sino po ang inyong mentor? Angel mentor. Oh, sister Mentor Brenna Eclivia Okay, Ruelos. yun. So tama po. So, tutulungan kayo ni Mentor Brenna na makaano ng para diyan papunta sa Canada. Pero ang gawin ninyo, kung meron ka pong stock, Opo. palawalan mo muna kasi para at least tama yung Mentor Jonalyn, palawalan niya muna. Tapos pagka dumating sa kanya, pagka yung nagpa-ship na, ibawas mo na lang doon para at least hindi na siya pagkakitaan. Kasi mas mararamdaman niya yun mas maaano niya na gagawin mo yun. Kasi pagka bebentahan mo, $35 Canadian dollars, tama? Hindi po, ino-offer ko na po sa kanya yung silver. Okay, so ibig sabihin ibabawas mo na doon. Paano po yun? Kasi pag silver po yun, yung 16.8, tapos magbabayad na lang ng shipping din po. Opo, tama po. Opo. Okay, so yun lang pala yung pinaka-question. Okay, tama. Opo. Pwede. Opo. Okay. Okay. Thank you po. Thank you po, Mentor Welcome. Edward. Thank you po. Welcome. Ayan. Mentor Jonalyn, anything na pwede po nating maidagdag para po sa ating mga... Ayan, so means isa rin po sa isa rin sa para hindi makawala na yung client. Maganda po marami kayong product diyan kasi kumbaga pag nag-pay-in, so automatic bigay niyo na po kaagad yung product. And isa yun sa na kumbaga minsan kasi yung tiwala din ng tao, 'di ba? Kapag nagbigay sila ng pera tapos wala pa tayong maiaabot na pera. So maganda na makapagbigay na tayo kaagad ng product para hindi na kuha sa iba. Kasi minsan pag walang product, ang nangyayari, nagdadalawang isip pa. Pero kung may product ka na, so automatic, bigay sila ng payment, bigay na kaagad ng product po. Tapos lalo na kapag kailangan yung product,
So, 'di ba, lalo na kung halimbawa may mga health problems, so mag-aantay pa sila na manggagaling sa Pilipinas. Pero kung marami po kayong stock diyan, mabilis lang po. Yun po siya. Ayan, sabi ni Mentor Brenna, yan po yung ginagawa ko, Mentor Jonelyn. Yeah. Okay, so gusto na po niya mag-pay in. So, ayan. So tama yun, ang ano doon is, sabi nga ni Mentor Jonelyn, para wag nang ano, kung merong stock, palawalan talaga muna, and then kung ano, ipaship na lang sa iyo, galing sa Pilipinas. Pero bayaran niya yung shipping. Kung depende sa pag-uusap ninyo, kaya lang pagka silver, kailangan siya talaga magbayad ng shipping. Yun yung ano doon. So, mayroon pa po mga question. Taas lang po tayo ng kamay. Mentor Jonelyn, hindi na kita alis sa spotlight ha, para... Follow-up question pa po yata si Mentor Reynalyn. Okay, Mentor Reynalyn. Yes po, sa kanya, sa Canada po, it takes more than 2 weeks po. Matagal talaga, Mens. Pagka galing sa US, papunta ng Canada, mas matagal po yun. Parang, Opo. samantalang dapat mas mabilis eh. Kaso hindi. Opo nga po. Mas mabilis kapag galing dito sa atin sa Pilipinas. Diretso. Yun Opo. lang, ang kapag sa Canada po, may binabayaran na tax kumpara sa US. O, i-advise nyo rin po sila na kapag galing sa Pilipinas, hindi ko lang alam pag galing sa US kung may babayaran silang tax po. Pero pag dito sa atin sa Pilipinas, papunta sa Canada, yun, may babayaran silang tax. So maganda, masabi nyo rin po. Kasi minsan ang nangyayari, hindi sila aware. So, ang balik sa atin, ba't hindi mo sa akin sinabi? Yan, may mga ganong moment po na na dapat sinasabi din natin po. Ayun po. So pag from Philippines to Canada, mas matagal na naman po or... Bilis lang po, Mens. Wala pa po 1 linggo. So kaya nga po ina-advise ko sa kanya kung mag-order na ng member na po, yung product niya magagaling na sa Pilipinas, hindi na po sa akin. Okay Yes po. Ganun po kasi, Mens, kapag po kasi dito sa Pilipinas nanggaling ang product nyo, mas mabilis makarating kasi sa inyo kasi ang nagpa-process niyan is yung mga mentor natin. So mabilis silang kumilos. Kumpara sa IBC na talagang mga empleyado yung mga nagpapadala niyan, minsan nag-aantay pa yan ng mga kasabay para hindi sayang yung ano nila, yung pagpunta sa padalahan. Ganun po, kaya minsan natatagalan. Pero samantalang pag yung mga mentors natin sa Maynila dito nag-process, so pag sinabi ng leaders natin na, Mens, padalhan mo naman ako ng ganito. So, kinikilusang sagad ng mga mentors natin, yeah, para makarating sa inyo yung produkto po ninyo. So, ganun po siya, Mens. So, ayun lang po. Salamat po. Thank you po. No more po. Ayan. So, salamat, no? Salamat, everyone. So, last question po, kung may mga question pa po, para habang masagot natin. And, salamat everyone. Kung wala na po, habol, bilang po ako ng 1, 2, 3, and tapos na. Mentor Joe, any announcement? Mens, okay lang. Gusto kong pagsalitain yung ating mother, ang ating Mother Abundance. Amazing morning, Mother Mens. So gusto ko rin makilala siya ng ating mga bagong leaders po. Ayan, wait lang natin ng konti po. Ayan, amazing Ayan. morning. Sorry nagluluto ako ng umaga. Sorry. Ayan. Amazing morning everyone. Ako nga po pala si Mentor Katrina Galit. Ayan, no? Pero hindi po ako galit Huwag niyo pong isiping galit ako. Apelido lang po yun. Ayan. So, grabe, no? Congratulations, no, sa buong Team Lions Believers. Kasi grabe, no? Ang dami ng mga leaders, no? Sobrang nakaka-proud lang, no, tong team na to dahil nag-start lang kami, no, from kami lang, no? Kami ni Mentor Jonelyn, no? Ni Mentor Nelson, no? Sila po yung dalawang leaders ko, no? Left and right, no? Kami lang nagbabaliwan with Mentor Naomi.
Pero ngayon, grabe yung Team Conquerors. So, sina hanggang sa dumating sa team ni Mentor Jonilyn, si Mentor Elsa. Ayan, kasama na rin namin na nagbabaliwan with Mentor Edward. No, hanggang sa dumami na sobra. Kaya nakaka-proud po. Congratulations po no sa inyong lahat. Ako po yung founder ng Team Abundance, no. Pwede din po tayo doon na mag-amazing morning, no. Magkakandak din po tayo ng training po natin, no, ng Abundance, no. Same with Lions Believers, same din po with sa Team Dreamers, no. May yung mga sub-team po natin. Okay, Team Diamond Eagles, no. Grabe, no, ang dami ng sub-teams, no. Nag-umpisa lang kami na parang kami-kami lang, pero ang dami ng sub-teams, no. Meron ng I Am Human, grabe, ang dami pa. Si sub-team ng Team Conquerors, no. Nag-start lang kasi kami Warrior Angels eh. Nag-start kami na para kami walang alam, sasalang na lang bigla on the spot. Oh, Mentor Kat, Mentor Jonilyn, mag-usap kami, ano i-discuss natin dito? Kahit ano dyan, basta kailangan pag-aralan nyo. Ganun po, no? So kami that time, yes lang kami ng yes. No? Hindi kami nag-no kay Mentor Nika, nag-no kay Mentor Naomi. Go lang kami, sige, hanggang sa eto natuto po kami, no? So ganun din po dapat tayo. Kailangan i-embrace lang po natin kung ano po yung sinasabi ng upline natin, makinig po tayo. Kasi hindi naman po nila tayo ipapahamak. No, mas tuturuan nila tayo, mas gagaling pa po tayo. So, congratulations ulit Mentor Jonilyn. Ayan, kasama niya na ngayon yung dating negative na sinusumbong niya sa akin. Si Mentor Mark, no? Yan, napaka-negative sa kanya dati. Pahirapan pa kaming mapa-join yan si Mentor Jonilyn, sa totoo lang. Ayaw siyang ipa-join. Pero tingnan niyo po ngayon. Diba? Grabe yung suporta, sobrang galing, no? Tapos nandyan si Mentor Elsa na nangaaway din kay Mentor Jonilyn. Pero ngayon, Ruby na. Ganun po ganun po kami nag-start. Ang daming rejections, no? Ang daming negative sa paligid namin, ang daming struggles. Tapos dumating si Mentor Edward, ang galing, no? Si Mentor Edward, nung ina-IBP namin, parang mas magaling pa sa amin eh. Pero totoo kasi talagang si Mentor Edward bago nag-join talagang sobrang ni-research niya yung I Am Worldwide, ni-research niya yung about sa business, no, kung legit ba. Kaya nung ina-IBP namin yan, kami talagang iba. Ang lupit. Mas magaling. Oh, eto na po, no? Eto na siya ngayon. Mas lalo siyang gumaling. Kaya congratulations. Congratulations, no, sa lahat. Ganun po kami nag-start. Kaya kung kayo po nahihirapan, no, kami din po, pinagdaanan din po namin yan. May mga nakausap kami, di ba? Katulad niya na mas magaling pa po sa amin. Pero eto na po, no, natututo po kasi tayo, na de-develop po tayo dito. Yung personality natin, lahat regarding sa business. Kaya maganda po talagang na-attend tayo sa training. No, grabe, napakaswerte nga po natin. Monday to Sunday, no, may training tayo. Sa umaga, sa Pilipinas time, no. Sa gabi, meron din. Kaya ang swerte po natin, unlike po before, na lahat po offline lang. No, ngayon may online training tayo. So, attend po tayo para matuto po tayo. Yun lang, no. Thank you so much. Nice meeting, no, sa lahat ng leaders po natin ng binabrowse ko pataas no, ng Team Lions Believers. Grabe. Congratulations, Mentor Jonilyn and Mentor Mark Idanan. Ayan. Thank you so much po. Thank you, Mother. Thank you, Mentor Kat. Ang galing, ano. Ang galing yun lang yung tawag doon, yung may mga unang pagkakataon na sino ba itong mga nasa Zoom meeting? Sino ba itong mga to? Yung bang, sabi ko, parang mas alam ko pa yata yung ikukwento ko sa kanila. Naalala ko pa si Mentor Jonilyn noong time na yun. Nag-IBP sa akin. Halatang halata ako na sabi ko, kinakabahan tong taong to.
Pero sabi ko hindi, kailangan ko ano. Pero ngayon alam niyo ba na dahil mas nauna sila sa negosyo, mas nauna sila sa kay I Am Worldwide, hindi po ako hindi po ako nagpa tawag doon, yung nagkaroon ng pride. Talagang nakikinig ako sa kanila, pinapakinggan ko kung ano mga sinasabi nila, sinusunod ko kung ano yung mga ano. Kaya nga dumating yung time na talagang si Mentor Naomi, si Mentor Nika, yung nakikipag-usap na sa akin kasi ang ano nga is yung information kasi uhaw na uhaw ako sa information that time. So ngayon, sabi nga at the same time yung aking angel mentor si Mentor Elsa na talagang ang tawag doon, sa akin pa nagtatanong, ay, Mens, ano bang kailangan natin gawin dito? Pero hindi ako kumbaga naging boastful. Ang naging ano lang doon is yes mentor ako sa lahat ng sinasabi nila. Especially ni Mentor Jonelyn kasi siya talaga yung nagdaan talaga sa daming pinagdaanan. Siya yung talagang tinatanaw ko dito na talagang nagpatibay ng aking pagiging member ni I Am Worldwide. Kasi every time na every time na may problema ka, go up. Meaning, doon ka po sa mentor mo na nasa taas kasi alam po niya ang solusyon sa mga problema pagdating po kay I Am Worldwide. Kasi nauna sila eh. Ngayon, kapag ikaw naman po ay power up, punta ka naman sa baba. I-power up mo naman yung mga leaders mo na nasa baba. So, go down naman. So, share mo naman kung ano yung nalaman mo na magandang balita galing kay I Am Worldwide. Isang bagay yun na talagang dapat ginagawa natin. So, yun po. Maraming salamat sa lahat. So, Pre, may habol din ako. sige, Mentor Mark. Makapagsalita man lang, no? So, ayan, maraming salamat po sa papasalamatan ko lang yung mga naka-attend ngayon. So, I hope na lagi po tayong a-attend every Sunday. So, hindi lang po every Sunday, so araw-araw po. Pero every Sunday po is Lions Believer team training. So, yun. So, Lions Team day. Believer. So, yun po mga team day. So, yun po mga mentors, no? So, maraming salamat po sa inyong pag-attend. I hope na marami pong natuto sa araw na to sa senior ni Mentor NJ sa kanyang journey tapos sa mga training inspiration niyang journey, no? So I hope na natuto po ang lahat na fire up. So ang takeaway ko nga po doon kanina is kailangan tuloy-tuloy ka lang. So mahirap po ang I Am Worldwide pero simple lang po kasi mayroon na siyang proseso. So susundan na lang natin siya so para hindi natin pagdaanan yung hirap. So kailangan maging yes mentor lang tayo. So ano man problema, struggle na pinagdadaanan natin, magtuloy-tuloy lang tayo kagaya kay Mentor NJ. So ang daming struggle na pinagdaanan niya, pero nagtuloy-tuloy siya kaya nakuha niya rin po yung success. Kasi kung hihinto po tayo, hindi po natin makukuha yung success. So ayun po mga mentors, no. So maraming salamat po sa patuloy na pag-attend ninyo. So I hope na lagi ko po kayong makita dito sa ating Zoom training. So hindi man po kayo naka-open cam. Basta ang importante is nakikinig po tayo para mayroon tayong natututunan araw-araw. So yun lang po mga mentors. Ayan. Maraming salamat and God bless you all. May dadagdag ako sana. Isang ano lang. Hindi ko palalampasin itong pagkakataon na to. Kasi po si Mentor Mark is isa sa talagang very negative sa negosyong ito. Isa po yung talagang, kumbaga isang tao na kung saan hindi basta-basta naniniwala sa isang bagay. Pero kita po ninyo ngayon si Mentor Mark talagang grabe ang ano niya. Dati hirap magsalita yan. Ang sinasabi niya factory worker lang ako. Dati sinasabi niya na wala akong alam sa negosyong ito. Pero dahil sa tiyaga ni Mentor Jonelyn, ayan po ngayon ang kanyang asawa is kanya na pong direct leaders under sa kanya nasa left po. So yun yung kagandahan talaga dito. Kung may negative man po sa pamilya, ipakita mo lang yung resulta. Kasi resulta din ang nagpa-believe kay Mentor Mark. Kasi kung dumating yung time na mas malaki ang income ni Mentor Jonelyn kaysa sa kanya, so yun ang naging dahilan kung bakit nag-resign na rin siya sa trabaho niya at nag-full-time. So ayan, maraming salamat po sa lahat. And so pwede po ba hingi po ako ng closing prayer kay Mentor Opie para po dahil talagang napaka-bless po natin ngayong araw na to. Sandali po, Mentor Opie. Nandyan ka po ba?
Mentor Opi. Pasensya na po ha. Alis pa. Sorry, Beth. Dito kasi ako sa, kumakanta yung asawa ko. Okay lang, punta ako dito. Okay. Hello, thank you, Lions Believer, no? Thank you sa pag-invite. And grabe, napaka-bless ng team believers kasi nandito lahat ng mga malulupit na mentor, no? Kaya thank you at marami din akong natutunan, especially sa speaker po natin, di po ba? Grabe ang pinagdaanan pero ngayon millionaire na siya. Kaya okay, thank you so much and let us pray. Let's bow down our head. Okay, Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this wonderful day, wonderful night, O God, that you have given unto us, Lord. We thank you, O God, for this opportunity, O God, once again, O God, for this training, O Lord God, na nandito po kami, O Lord God, na nakinig, Panginoon, sa aming speaker, O Lord God. Lord, thank you, O God, sa kanyang buhay, even sa kanyang experience, Panginoon, for this business, Panginoon. Lord, salamat dahil alam namin, O God, that whatever it takes, O Lord God, ng aming business na to, ano man, O God, ang mga pagsubok, mga trials, O God, na dumating sa amin, Lord, you are always there for us, O God. Alam namin na hindi mo po kami pababayaan. Lord, we thank you so much, O God, sa kanyang mga training sa amin, sa mga learning, O Lord God, na natutunan namin. And Lord, continue, O God, to help us, O God, na may apply namin, O God, sa aming business, O Lord God. Even, Lord, thank you so much for this team, Panginoon, team believers, O Lord God. Salamat sa buhay, O God, ni Mentor Kat, O Lord God, even, O God, sa mga power couple, O Lord God, kay Mentor Jonelyn and Mentor Mark. Lord, continue to bless them, O God. Bless their family, O Lord God, even kay Mentor Edward, Lord God. Lord, continue, O God, to bless each and every one of us, lahat ng mga mentor, O Lord God, na nandito, O God. Lord, gabayan mo po kami, O God, especially sa aming business na ito, Lord, na naway, O Lord God, marami pa kaming matutulungan, Panginoon, Lord. We thank you so much. We entrust everything unto your hands. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Thank you po. Salamat mga mentors. Pwede na po kayo Thank you, mag-unmute. mentors. God bless Thank you so much po. po, Mentor Edward, Mentor Obi. Thank you so much po. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you, Mentor Thank Jonelyn. you. God Thank bless you, Mentor you. Jonelyn. Thank you, Mentor Edward. Everyone. Thank you, Mentor Oh, yeah, Mentor Jonelyn. Eduardo daw, sabi ni Mentor Thank you. Eduardo. Mentor Edward, may message kami God bless sa'yo. you, Thank you, everyone. Yeah. Mentor Ben. Bye! Thank you, Mentor Thank you, Edward. everyone. Thank Thank you. you! Thank Edward, thank you, you. Thank you, guys. Mentor Marie Chris. Mentor Jonelyn and Mentor Mark. Thank you, everyone. Good night. Thank you, Mentor Mike. Yeah, tawagan niyo ako, please. Happy Jonathan weekend. and Mentor Okay. Edward. Thank you. Bye. 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 Babos.